sa inyong lahat, ano? Ako muli si Eric Oralio Motovlog. It's me again, ano? Sa umagang ito, ano? At meron tayong paksa sa umagang ito, no? Alam nyo ba kung ano ito? Ha? Ito ay, buksan ko na para makita niyo. I-unbox lang na lang natin kasi much better. Ito ay Racing CDI, ano? Ito ang binili ko sa Shopee, Racing CDI. Mayroon din yung map dito na sinasabi rito. Itong isa ay tinatawag natin na racing mode. At ito namang isa ay yung hindi racing mode. Yung baga limiter lang, kumbaga. Kung gusto mo, ilan na gusto mong limit para sa kanya kapag nananakbo ka ng motor. Paano, ano? At saka, meron din niyang adjustment dito. Yung adjustment na yan, yung adjustment na yan, ihahambing mo na dito sa mga adjustment ng tinatawag natin na mga maps nito, no? So, kakabitan natin ang ating motor. Ito ikakabit natin, no? Itong mga pin na ito, yan, itong connector na ito siyang ikakabit mo sa kung saan nakakabit ang yung CDI sa iyong motor, ano? May mga ano po yan, may 4 po yan. So itong 4 po na pin yan, no? So itong racing CDI na ito ay panglipan 110, ano? So ang nating nakakabit sa ating motor ay panglipan 110 din, ano? Okay? Bago natin simulan, mabuti pang magano ako sa inyo ng Bible scripture, ano? Magbahagi ako sa inyo ng Bible scripture kahit kaunti lang, ano? Ito sa Jeremiah 17:14, ano? Ito sa Jeremiah 17:14. Yahweh, pagalingin mo ako at ako'y lubusang gagaling. Sagipin mo ako at ako'y ganap na maliligtas. Ikaw ang tangi kong pupurihin. Amen, amen. O dagdagan pa natin ng isa pa, no? Na Jeremiah 17:14-15. Sinasabi sa akin ng mga tao na saan ang mga banta ni Yahweh laban sa amin. Bakit hindi niya ito gawin ngayon? Ito, verse 16. Hindi ko hiniling na parusahan mo sila o ninais na sila ay mapahamak. Yahweh, nalalaman mo ang lahat ng ito. Alam mo kung ano ang aking mga sinabi. Verse 17. Huwag mo sana akong takutin. Ikaw ang kublihan ko sa panahon ng kagipitan. Biguin mo ang mga umuusig sa akin. Yan. Biguin mo ang mga umuusig sa akin, ngunit huwag mo akong ilagay sa kahihiyan. Hasikan mo sila ng takot, ngunit huwag mo akong tatakutin. Parusahan mo sila at sila iyong wasakin. Diba? Ito sa Jeremiah 17:14-18, ano? Jeremiah 17:14-18, ano? Okay? Basahin nyo rin po ito sa inyong Biblia sa MBB tag, no? Version MBB tag. No? Okay, ulitin ko. Jeremiah 17:14-18, no? Ito nagustuhan ko sa isang verse, Yahweh, pagalingin mo ako at ako'y lubusang gagaling, no? Sa mga may sakit, may karamdaman, no? Sagipin mo ako at ako'y ganap na maliligtas. Ikaw ang tangi kong pupurihin. Amen, amen. Okay? Ngayon, dumako na tayo sa tungkol dito sa Racing CDI. Kaya lang ako bumili ng ganito kasi gusto ko lang po ay mag-enhance yung aking motor. Mag-enhance yung takbo. At gumanda naman na hindi siya mabibitin, ano? Kasi minsan may times na parang sa katagalan ng paggamit ko ay nabibitin siya. So, ito. So, ang ating racing CDI ay mayroong racing mode. Yan. Itong susundin mo na mga maps. Tapos mayroon din siyang limiter, no? Limiter mode, no? So, sa limiter mode lang tayo. Hindi tayo mag-racing mode kasi hindi naman tayo nag-racing, ano? Dito ay magdadagdag lang tayo ng 11 RPM kasi ang Raccal MD100 ang kanyang top RPM
ay mga nasa 9,500 RPM lang, no? Hanggang dun lang siya sa 9,500 RPM. Pero ang gusto kong gawin, dagdagan lang natin ng isang RPM, 11 RPM. Hindi naman tayo aabot sa ganun eh. Hindi naman tayo aabot sa ganung bagay kasi hindi naman tayo nagpapabilis, In case lang, no? In case lang na kailangan natin paabutin sa ganun na RPM, ay okay na 'yon, Doon tayo sa part na yun, magdadagdag lang tayo sa limiter dito sa limiter magdadagdag lang tayo ng 11 RPM, no? Kumbaga 1.5, kumbaga 1,500 RPM lang ang dinagdag natin sa kanya, Hindi naman tayo magdadagdag pa ng mga isasagad natin ng mga 12 RPM, hindi pwede pong gano'n, Kapag ikaw kasi nakasagad ka na sa alam ko may mga motorsiklo na hanggang doon lang ang kanilang kakayanan, kanyang RPM, kaya ginawa na yan ng mga engineer, hindi na yan kaya nilagyan ng CDI na mayroon pong limiter, pero dahil gusto ko po na madagdag at mahinans lang po ng takbo yung aking motor, dadagdag lang natin ng mga 1,500 RPM, yung 9,500, magiging na siya 11,000 RPM, Hanggang lang po ito, hanggang 12,000 RPM lang po ito. Pero hindi natin to isasagad ng 12,000 RPM kasi nga baka tayo ay masiraan ng makina, mahirap na po 'yon, no? Pwede rin yun yung gamitin ito kung pang daily use lang naman ang paggamit mo nito. Pang daily use lang, hindi natin to ginagamit pang racing, Ngayon, kung gusto mo mag-racing, sundin mo to. Yan, sundin mo na lang tong racing mode at galawin mo na to, Ito gagalawin natin to mamaya para magkaroon ng enhancement, ating motorsiklo. Hindi naman tayo mag-racing mode, Hindi tayo ganoon, Mahal ko pa rin ang aking buhay. Ayoko pa rin mag-racing mode kung gusto mag-racing mode. Kayo na lang nakisama, So ang gusto ko lang mangyari, magkaroon lang ng enhancement yung makina, magkaroon lang siya ng maayos lang na takbo, madagdagan lang yung hatak niya, pero although nakakaahon ako sa paahon, kahit wala ito, nakakaakit ako sa paahon at kahit paano maganda pa rin takbo niya. Kaya lang gusto ko lang ito para hindi na ako mabitin. Mag-enhance lang tayo, Okay. Ano ba ito mga nasa nasa loob ito? Ayan, yan. May ibig sabihin po yan, Yan. May ibig sabihin po ito, Itong racing CDI na to, may ibig sabihin po yung mga pin na yan. Hindi lang yung po basta-basta yan, pin lamang na pagsalpak mo, okay na, Meron tayong 4 pin na may wave 125 at meron tayong 4 pin na lipan 110 which is battery operated, Okay, sige, wait, kukuha ko ng ballpen. Ballpen pa, Wait. Mas klaro sa inyo, kapag sa mga mekaniko diyan, kabisado niya na to, Pero sa iba hindi pa nila kabisado to, Etong nasa taas. Yan nasa taas. Yan ay pulsar, Kung titignan niyo, ang tao meron din pulsar. Saan ang pulsar ng tao? Dito, Ba, healthy conscious na, Yan, ito. Akala nyo ang motor walang pulse, walang pulso, meron din ang motor may pulso rin, Ang motorsiklo may pulso rin. Kala nyo walang pulso, Yan. So ito yung a-adjustin natin mamaya. Tapos ito naman yung itong pin number 1, yan po ang pulso. Pulso ng motor, pulsar. Yan ang pulso ng motor. Yan. Dumadaan sa pulsar. Tapos yung magneto, doon dumadaan. Basta daanan ng magneto yung pulsar, yun, magbibigay na siya ng kuryente dito. Papasok na yung kuryente dito. Magkakaroon na ng kuryente yung ating spark plug, Ang susunod natin ay ito. Ignition coil. Yan, ignition coil. Sabay ignition coil natin. Yan. Ignition coil. Kung papansinin nyo itong wire na ito, yan. Itong wire na ito ay nakakabit dito. Yan. Diyan nakakabit dito mismo. Yan. Diyan nakakabit mismo yung ignition coil,
Pina-ignition coil natin. Okay, no? Ignition coil to. Yan. Ang susunod natin, ito ground. Yan. Yung nasa baba, yan ang ground. Ang susunod din natin, ito. Positive 12 volts, ano? Huwag nyong ngayaan na magkabaliktaran niya kapag lipan 110 ang inyong gamit na CDI. Huwag nyong hayaan ito magkabaliktaran kasi pag ito nagkabaliktaran, puputok ito. Masisira, no? Hindi nyo mapapagana ang motor niyo, no? Sa Wave 125, kulay itim ito. Ang connector ay kulay itim, ano? Tapos ang kaiba ng Wave 125 na CDI ay itong 12 BCC 12 volts ay napupunta rito at itong ground ay mapupunta rito. Kung ba magbabaliktaran lang silang dalawa, no, sa Wave 125, no? Iba na pagdating dito sa baba, pero sa taas yun pa rin, ano, pulsar at saka BCC 12 volts. Pero pagdating dito sa baba, yan. Ito yung kinaibahan sa Wave 125, ano, sa mga CDI na Wave 125. Pero ano pa rin siya, battery operated pa rin siya. Itong nandito sa kabila, itong ground nandito. Tapos itong 12 BCC 12 volts nandito, no? Napunta rito yung 12 volts niya na BCC, no? 'Yon. Iibahin mo na yung connection ng yung motor kapag pang Wave 125 na CDI ang gagamitin mo. Pero ito, lipan 110, no? Plug and play na lang ito sa motor ko, no? Tapos ito yung a-adjustin natin mamaya, no? Okay? Ikakabit na natin to, no? Smith, ano? Ang motor wala ng pulso, no? May pulso pa rin ang motor, ano? Kumbaga sa tao, itong pulso. Yan. Nandito ang pulso natin. At nandito ang pulso natin, ano? Pero totoo, nandito ang pulso ng tao, no? Akala nyo motorsiklo walang pulso, no? May pulso rin ang motorsiklo. Pero sa CDI nakakabit, ano? No? Sa magneto, yan. Sa magneto at saka sa pulsar, then dire-diretso ng CDI, no? Para mabigyan ng pulsong kuryente doon sa spark plug mo, no? Okay. Ito pulso ng tao. Pero ang pulso ng motorsiklo nandito. Saan ba yan? Ito, yan. Nasa taas. Yan ang pulsar, yan pulso ng motorsiklo, no? Okay. Kumbaga sa sa electrical, ito ang puso ng electrical CDI, no? Pero sa fuel line, ang puso ng fuel line sa motorsiklo ay yung karburador. Yun ang puso. Pag nasira tong puso na to, yan, sigurado, hindi andar ang motor mo, no? Kaya, mga ka-office mate, ano? Iba yung electrical at pag-iingat lang sa electrical, no? Kasi pag nagka-problema ka diyan sa wiring mo sa sa CDI, hindi nagagana ang motor mo. Magpapalit ka ulit ng CDI, no? Panglipan 110 kasi to. Okay mga ka-office mate, ano? Tutungo na tayo sa ating paksa. Kakabitan natin tong CDI natin. Pero ang plano ko talaga, bumili ng extension para ito nakalagay lang dun sa compartment ng ating motor, ano? Para ma-adjust mo na kahit pag hindi ka na satisfy, i-adjust mo, no? Since wala tayong connector, kakabit na lang muna natin, ano? Isasarado na natin yung motor, ano? Plano ko rin 'yon na bumili na extension simula dito hanggang mahaba papunta na ng compartment, no? Yung plano ko po 'yun. O sige, pumutan tayo sa ating paksa. Ito, no? Ito ang ating paksa, no? Bumalik tayo dito. Itong CDI ko na Lipan 110. Yan, Lipan 110 po yan na CDI, no? Tatanggalin po natin kasi ay kakapit natin itong CDI na pang racing CDI, no? Kapag sinabing racing mode, andito po siya. Pero dito ay mag-racing, magli-limit mode lang tayo. Yan. Pakita ko sa inyo. Torch on. Yan, no? Kapag sinabing 4,000 RPM,
No? Yan. Pag sinabing 4,000 RPM, ang gagawin mo lang, iangat mo to. Yan, angat. Yan. Yan, 4,000 RPM po yan. Ano? Nakaangat yung isa. Tapos yung baba, yung tatlo, yung 2, 3, 4, nakababa. No? Kapag sinabi namang 6,000 RPM, no, tingnan natin ano. Nakaangat ito. Yan, itong kabila yung 4. Yan. Tapos yung dalawa, yung 2 at saka 3 nakababa, no? Kapag ka naman sinabing 7,000 RPM, nakababa ito. Yan, nakababa yan. Tapos, nakaangat yung number 3. Yan, no? Ganyan ang mangyayari dyan. 7,000 RPM, no? Yan, 7,000 RPM po yan. Kapag sinabi namang 8,000 RPM, nakaangat na po ito. Tapos, itong number 3, tsaka number 4 nakaangat na. Tapos, nakababa naman yung number 2. Yan, tingnan nyo. Number 2 nakababa. Tapos, nakaangat yung 1, 3 at saka 4, no? Yun po ang 8,000 RPM. Kapag 9,000 RPM naman, nakababa ito. Yan. Tapos, nangatong isa. Yan. Yan, 9,000 RPM. Nakaangat yung 1 at saka 2. Nakababa naman yung 3 at saka 4, no? Di lang makita kasi kulay puti yung adjustment eh. Ngayon kapag ka naman 10,000 RPM, yan, nakaangat ito. So, mangyayari dyan ganyan. 10,000 RPM, no? Nakababa yung number 3, nakaangat yung 1, 2 at saka 4. Yan ang 10,000 RPM. Kapag naman 11,000 RPM, nakababa lahat yan. Tapos, okay, nakaangat lahat yan. Tapos itong 4, nakababa. Yan. Nakita nyo number 4 nakababa. Pero yung 1, 2, 3 nakataas. Yan po ang 11,000 RPM. Which is ito ang kukunin natin yung 11,000 RPM. 1, 2, 3, then 4. Yung 4 nasa baba. Tapos kapag sinabi mo ng 12,000 RPM, halos lahat yan nakaangat. Yan. Halos lahat yan nakaangat pag 12,000 RPM. Napakasagad na sagad na yan mga Coffeesmate, no? Yung limit mo halos wala na. Para na rin siyang racing CDI, no? So, ang kukunin lang natin ay yung 11,000 RPM. Yan, no? Yan. Ibababa natin yung 4. Tapos yung 1, 2, 3 nakataas. So, yun lang as of now, ano? Kakabit na natin siya rito. Yan. Okay? Tatanggalin natin to. Ang may ito-testing natin. Pasensya na po, wala tayong tagahawak eh. Balikan ko po kayo. Nakakabit na, no? Which is 11,000 RPM ang ginamit natin. Kasi ang Rakalim D100 is 9,500 RPM ang pinaka-top niya. Dinagdagan lang natin ng 1,500 na RPM. No? Ito yung Lipan 110 na luma ko. Yan. Yan. Plano kong gawin ay bumili ng extension na salpak dyan. Tapos itong CDI na to, nandito sa compartment. Yan, nasa compartment nakalagay. Dito sa ilalim ko ilalagay yan. No? Para sa gayon, ma-adjust mo. No? Wala tayong pambili, so nandito lang. No? Sasalpak na lang natin dito mamaya. So, nandito na mga Coffeesmate, ano? Yan. Nakasalpak na po yan, no? Tapos, ang gagawin natin, ulitin na ito, no? Ito, nakakabit na natin to. Nakasalpak na natin. So, ito ay 11,000 RPM. Nagdagdag lang tayo sa limit RPM niya na 9,500. So, dinagdagan lang natin ng 1,500 RPM. So, lumalabas na 11,000 RPM na siya, ano? Ito yung luma natin.
Lipan 110. No? Lipan 110 na CDI. Ngayon, susubukan na natin. Kapag ka umilaw ito, ibig sabihin, ito, nagli-limit na yan. Yan. Pag umilaw yan, may limit na yan. No? Kasi ang lahat ng CDI, may limiter po. Lahat ng CDI na may limiter, ito lang ang wala. Ikaw nang mag-a-adjust ng limiter nito, mga Copysmith. Nasa iyo na mga Copysmith mag-a-adjust ng limiter. May racing mode din yan at meron din siyang limiter, no? Ikaw na mag-a-adjust, no? Ito meron talagang limiter ito, iluma po, no? Pero gumagana po ito. Itatabi natin para sa gayon, kapag may sira ito, babalik lang natin to, no? Tapos plano ko bumili ng extension ni sasalpak dito para itong CDI nakalagay sa compartment, no? Sa compartment siya ilalagay para ma-adjust mo. Pero sa ngayon, no, wala tayong budget. So nandito lang siya at ikakapit natin sa loob. Yan, no. Yan, salpak natin sa loob para hindi siya mahuhulog, ano? Okay? I-try natin, subukan na natin. Sana gumana. Yan. Naka-on na po yan. May ilaw na po yung neutral. Okay, sige. Hindi ko alam kung antar Mukhang ayaw mga Copysmith Wait lang. Okay, tingnan natin ano. Ayaw pa ata mga Copysmith Ba't kaya ganun? Sige nga. Choke natin. Ayaw. On. I think nagli-limit siya mga Copysmith Nagli-limit po siya. Tingnan natin Nagli-limit mga Copysmith. Yan. Taas, dinaba. Yan. 10,000 lang, 10,000 RPM lang tayo. Okay. 10,000 RPM lang tayo, no? Ulitin natin. Mukhang palpak pa yata yung yung CD na nabili ko mga Copysmith ay gumana no? Ay grabe. Gumana. Naglilimit talaga siya no? Racing mode ang gusto niya mga Copysmith
racing mode. 1D lang. Namatay. Gumagana mga kapismit ha. Yung racing mode ang pwede sa kanya, hindi pwede ang ano. Gumagana sa kanya ay racing mode. Ang totoo, hindi naman tayo nag-racing dito. Bakit ganun? Red matching to eh. Yan o. Racing mode 2D. O kaya na 1D. Kaya naman 2D. No? Ay grabe. Wala na siyang ano, wala na po siyang limiter nito pag ano. Lakas. Pang racing mode. Racing mode ang kailangan, racing mode ang gusto. Okay. Ngayon gumana po siya, pero pang racing mode ang gumana sa kanya 2D. Ano 2D. Itong 2D ang ginamit natin. Kanina 1D, naging 2D. Okay. Nag-enhance po yung andar ng makina. Tingnan niyo po. Wala na po yung limit, no? Racing mode ang gumana sa kanya, hindi gumana yung kanyang limiter. Limit mode ayaw. Ito gumana, no? Napatay natin, tingnan natin. On. Tingnan mo yung one click. Racing mode. Grabe. Pang racing mode ang nakaano sa kanya, gumana, no? Yung 2D. Pero pagka ginamit natin ay 3D, yan tama, 3D. Tingnan natin. Pambihira, malakas. Malakas. Ano tong motor natin to, yung makina baka biglang ano masira, no? Hindi siya nag-limit yan, umiilaw lang siya, tingnan niya. Diba? Umiilaw na yung ano yun, yung limiter, pero hindi siya limiter talaga, yung pang racing mode talaga yung gumagana sa kanya. Pag ginawa natin 40, ito 40, yan, taas natin. Lakas. Tapos ito naman 5D. Baba natin to. Yan. 5D. Lakas. Lakas mga Copismate. Mukhang hindi ko na idadalhin dito sa 7D at
at saka 8D. So dito na lang tayo sa 2D at saka 3D. Napakalakas niya mga kapismate, baka masira makina natin ito. Yan, sa 3D. Sa 3D na lang tayo, baka tayo mapaano nito. Racing mode nga gumana sa kanya. Malakas to mga kapismate, malakas. Try natin. Lakas mga kapismate. Lakas ng ano, ng racing mode. Racing mode ang gumana sa kanya. Balik tayo ulit doon. Parang ano, nag-aalangan ako mga kapismate ha. Angat. Hindi, angat. Tapos baba yung isa. Tingnan nyo. Pagka may limiter ang ginamit mo, mga kapismate, kapag may limiter na 10,000 RPM, no? 10,000 RPM, 11,000 RPM, ayaw nyo gumana. Tingnan natin. Tingnan. Ayaw pong gumana ng motor pagka gusto niya racing mode. Ito, racing mode po i-start yan, tingnan nyo. Ayan, no? Gumana. Racing mode. Grabe. Racing mode, ano? O, gawin natin ano. Yan. 3D. O. 3D na lang tayo. Ayoko nang dagdagan pa na papunta rito, no? Napakatuli na niyan mga kapismate. Pero sira ang makina mo, di ba? Naglilimit siya ng kusa eh. Mas gusto niya talaga racing mode gumana, no? Gawin natin 4D. Yan. 4D na lang, 4D. O, hanggang dito na lang tayo sa 4D kasi mahirap na, baka tayo masirang makina ito. Grabe, lakas. Ang ginamit natin ano sa kanya, talagang walang limiter. Walang limiter. Kasi pag naglalagay tayo ng limiter sa CDI ng racing CDI sa S2R, ayaw mag-start ng makina. Pero kapag ang ginamit natin ay yung racing mode, nag-i-start ang makina. Tapos kahit anong adjustin mo na ano, 1D, 2D, 3D, 4D hanggang ano 7, tama, hanggang 5 lang. Hindi ko na sinagad eh, kasi baka masira ang makina, no? So nagkaroon siya ng enhancement ng makina, umandar siya, nag one click lang start, no? Umandar siya, nag one click lang start. So ibig sabihin yan, racing mode ang gumagana sa kanya, sa motor na to, no? Okay, patayin natin. Okay, i-start mo ulit. One click. 4D. Racing mode 4D, no? Ayaw ko isagad eh. Pag sinagad mo, sigurado ito masisira ang makina nito. Nag-iihit na nga eh. Pero tignan mo na. Tignan mo yung itsura ng ano. Galit na galit yung makina. Wala, mag 4D na lang tayo. Racing mode 4D, no? Huwag ka nang magsagad-sagad pa, mahirap. Masisira mo ito natin ito. Okay, sige. Balikan ko po kayo. Susubukan natin itong motor, ano? Itong motor, susubukan natin. Kung ginamitan natin siya ng racing CDI, ngayon susubukan natin siya. Yung maganda pa sa biyahe kapag ginamit natin siya, no? Sana hindi tayo masiraan ng makina, no? Okay, try na natin. Mga coffee-mate. Okay mga coffee-mate. Ngayon sinusubok natin yung
yung Racing CDI na S2R, no? Ito na siya ngayon at gumagana na yung Racing CDI na S2R. Batay sa aking analisa, yung S2R na ito na Racing CDI, gumanda yung hatak po niya mga kapatid. Pasilin niyo, gumanda yung hatak po ng motor na ito at lumakas, nagkaroon ng performance. Hindi siya nagiging malamya yung andar, kundi ang ganda ng takbo po ng aking motor, ano? Lumakas yung hatak po niya, yung performance niya gumanda. Ito nga po mga ka-office mate, kaya tinitignan ko, sinasabi ko sa inyo yung experience ko ngayon sa S2R na Racing CDI. Although ang aking pong makina ay ano po, ay stock lang, lahat halos stock, pati carburetor stock, no? Yun yung mga ka-office, ang bilis niya mag-60, oh. At matake na ako ng motor ko, pagpatuloy mga ka-office. Ganda po ng andar niya mga ka-office. Kuwang-kuha niya na yung hatak ng motor na gustong gusto ko ngayon. Nawala yung pagiging malamya ng motorsiklo na ito. So bumilis po siya at gumanda yung andar niya mga ka-office. Kaya po nito, malit lang talaga yung kalsada nito. Ayos na ayos po yung andar ng motor na ito mga ka-office mate. Ito po ang experience ko sa Racing CDI na gamit natin ngayon. Magandang gamitin, maganda yung takbo, umayos yung hatak, nagkaroon ng enhancement. Okay, sige mga office mate, ano? Nasubukan natin yung kanyang takbo kanina. At nakita nyo po na yung andar po ng motorsiklo kanina ay since before na yung takbo po ng aking motor ay hindi po ganun, ay parang malamya. Ngayon po, binibigay niya na yung tapang ng makina at yung hatak lumalakas yung hatak ng makina. So ngayon yung 4D na racing mode na ginamit natin ay nagbigay sa kanya ng maayos sa takbo, pati hatak binibigay niya ng maayos, no? Yun po ang nakita ko at naobserbahan ko sa Racing CDI na naikabit natin, yung S2R, no? Maganda po yung andar, no? Ang lakas ng hatak. Nagsi-60 siya kaagad, no? Ang bilis niya mag-60, no? Hindi po natin siya ginagawang 70-80 kasi nga po napakatuli na nun mga ka-office mate, kaya medyo inaano na natin, ano? Binabawasan lang natin ng kasi masyadong matulin, ano? So nakita ko okay ang S2R na CDI, yung Racing CDI na kinabit natin, ano? Bigay na bigay talaga yung makina. Ang lakas ng makina, ang lakas ng takbo, ang lakas ng ano niya ngayon. Tumutulin siya ngayon, no? So pinakita ko lang sa inyo yung ayos po ng ating takbo ngayon kanina. Yun, okay po yung andar ng makina ng motor, ano? Hindi tayo nagkamali ng pagbili ng Racing CDI, no? Na S2R. Kulay orange po yun na may mga 4-pin na deep switch, no? Okay, sige. At ngayon ay pinakita ko lang sa inyo yung sinubok natin yung takbo ng motorsiklo at yun.
Although hindi naman siya yung talagang ibibigay niya yung tooling na gusto mo. Kumbaga, andun pa rin, may limit pa rin, no? Yung racing CDI, meron pa rin limit, no? Meron pa rin siyang certain na takbo na hanggang doon lang ang binibigay sa iyo, no? Pero yung takbo niya, yung hatak po niya ay may nadagdag sa hatak po niya, no? Mas lumakas yung hatak ng makina. Nadagdagan po. Sobrang nadagdagan, Panginoon. Sobrang nadagdagan, mga ka-office mate, ano? Sobra-sobra. Kuwang-kuwa niya na yung gusto kong hatak, no? At naibigay niya na yung talagang the best na hatak na nitong racing CDI na ito, no? Okay, yung lumang CDI ng Lipan 110, tinabi natin in case masira yung CDI na S2R, meron pa rin tayong ibabalik, no? At least nakita na natin, nasubok na natin, ano? Hindi lang natin siya sinagad na ginawa natin na 5D, 6D, 7D, 8D, naku, napaka ano na nun. Sobrang ano na nun, iinit na yung makina natin nun. Masira na yung makina natin. Sobrang lakas, no? Ginawa lang natin 4D. Hanggang 4D lang ang ginawa natin. Hindi natin sinagad-sagad kasi baka mamaya masira pa yung makina. So yun ang ginawa natin, ano? 4D lang, 4D na racing CDI lang, hanggang 4D lang, no? Kasi mga ganong 100cc lang. So, gusto lang natin na hindi mabitin. Kumbaga, mabigyan ng enhancement yung makina, yung hatak niya. Okay, mga kopismate, ganun lang po, no? Maraming salamat sa inyong panonood, ano? At takitan nyo naman kung paano ko siya kinabit, paano natin inayos. At ngayon, nasubok na natin siya. Sige mga kopismate, na maraming salamat, no? At patuloy tayo mag-ingat. Advance Merry Christmas sa inyong lahat. Malapit na po magpasko, no? December 25, magpapasko na po, no? Advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat, no? Okay, sige. Ride safe. God bless at ingat.